Panginoon, salamat po. 18 taon. Nalagpasan namin ang pagkalugi, ang mga utang, ang mga gabing umiiyak ako sa pagod, para maitawid ang pamilyang ito. Ngayon, buo na ulit kami. Paborito ni Adrian itong asul na dress na suot ko, at tiyak na matutuwa siya sa regalong inihanda ko. Pirmahan mo na yan. Matagal nang patay ang marriage natin, Marisa, at buntis si Selena sa anak ko. Hindi ako nakahinga. Tila naging yelo ang mga kamay kong nakahawak sa isang maliit na velvet box sa ilalim ng mesa. Bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Wala akong marinig kundi ang mabilis na pagtibok ng sarili kong puso na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Nakatingin lang ako sa puting papel na itinulak niya sa harap ko. Isang formal na dokumento. Petition for annulment. Nasa isang eksklusibong VIP room kami ng isang sikat na restaurant sa Makati. Akala ko isa itong intimate dinner para i-celebrate ang tagumpay namin bilang mag-asawa. Ako ang gumising ng maaga araw-araw sa loob ng halos 2 dekada. Nag-alaga sa nanay niya noong na-stroke ito. Nagbenta ng mga personal kong alahas para may pampuhunan siya noong bumagsak ang negosyo niya. Tapos ito ang sasalubong sa akin. Dahan-dahan kong iniangat ang paningin ko. Nasa tabi niya si Selena, ang best friend ko mula pa nung college. Ang babaeng iniyakan ko noong mga panahong nanlalamig sa akin si Adrian. Ang kaibigang nagpapayo sa akin na habaan ko pa ang pasensya ko dahil baka na-stress lang ang asawa ko sa trabaho. Ngayon, nakapulupot ang braso niya sa braso ng asawa ko. Ang kamay ni Adrian ay mahigpit na nakahawak sa hita ni Selena. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang lalamunan ko. Gusto kong bumuka ang bibig ko pero walang lumalabas na boses. Huwag mo nang pahabain ito, Marisa, malamig na utos ni Adrian. Inilapit pa niya ang isang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mga papel. You have to sign it. Nakakahiya sa mga tao sa labas kung mag-iiskandalo ka rito. Bigyan mo naman ng dignidad ang sarili mo. Dignidad. Siya pa talaga ang may ganang magsalita tungkol sa dignidad. Inilibot ko ang paningin ko sa buong lamesa. Nakaupo sa kabilang dulo si Mama Estela, ang biyenan kong pinagsilbihan ko na parang sarili kong ina. Tahimik niyang inilapag ang kanyang wine glass sa mesa at tumingin sa akin na parang isa akong dumi na nakaharang sa daan. Be reasonable, Marisa, sabi ni Mama Estela. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Wala ka namang naitulong sa paglago ng kumpanya ni Adrian. Isa ka lang housewife na umaasa sa anak ko. Ibigay mo na sa kanya ang kaligayahang hindi mo mabigay. Buntis si Selena. Kailangan nila ng maayos na pamilya at hindi kayang ibigay ng isang tulad mo ang suportang kailangan niya ngayon sa business world. Umiwas ako ng tingin at napadako ang mga mata ko kay Bianca, ang nakababata niyang kapatid na pinag-aral ko gamit ang sarili kong ipon. Nakahalukip-kip lang ito habang nakangisi. Kaya nga, huwag ka nang magpabigat, ate, nakakalokong dugtong ni Bianca. Tanggapin mo na lang na outgrown ka na ni Kuya. Selena is an executive. Ikaw, amoy sibuyas ka lang araw-araw. Magkaiba na ang mundo nyo. Hindi yung panloloko ni Adrian ang pinakamasakit. Ang mas nakakadurog, ang talagang bumasag sa buong pagkatao ko, ay ang katotohanang nakatingin ako sa isang lamesa kung saan alam nilang lahat ang nangyayari. Alam ni Mama Estela, alam ni Bianca. Pinagkaisahan nila ako. Ginamit nila ako hanggang sa maubos ako. Tapos ngayon, itatapon na lang nila ako sa basurahan dahil pakiramdam nila ay wala na akong pakinabang. Tiningnan ko si Adrian. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya ang bawat sentimong inilabas ko mula sa sikreto kong pondo para hindi siya makulong sa utang. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na ang kumpanyang pinagmamalaki niya, ang kotseng sinasakyan nila, at ang bahay na inuuwian nila ay nakatayo sa pera ko. Pero pinigil ko ang sarili ko. Hindi ko ibababa ang sarili ko sa label nila. Hindi ako magmamakaawa sa mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Gaano katagal na? Mahina ang boses ko, pero sapat para marinig nilang lahat sa loob ng tahimik na kwarto. Nagkatinginan si Adrian at Selena. Umayos ng upo ang dati kong best friend at tiningnan ako ng may halong peking awa. Maris, I'm so sorry, sabi ni Selena, pilit pinapalambot ang boses. 2 years na, hindi namin sinasadya. We tried to fight it pero nangyari na lang. Adrian needs someone who understands his vision. Nandito ako para sa kanya noong mga panahong wala kang ibang iniisip kundi ang mga gawaing bahay. 2 taon. 2 taon nila akong ginagawang tanga.
2 taon siyang kumakain sa hapagkainan namin. Niyayakap ang mga anak ko at ngumingiti sa akin habang patago niyang inaangkin ang asawa ko. At sa loob ng 2 taon na iyon, kinukonsinte sila ng sarili kong biyenan at hipag. Hindi ko na hinintay na makapagsalita pa si Adrian. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang buong braso ko mula sa balikat hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Ramdam ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ko, ngunit pilit ko itong pinipigilan na pumatak. Hindi sila makakakita ng kahit isang patak ng luha mula sa akin. Madiin kong isinulat ang pangalan ko sa ibabaw ng linya. Sa sobrang diin ng pagkakadiin ko sa ballpen, halos mapunit ang pahina ng kontrata. Nang matapos ako, dahan-dahan kong hinubad ang wedding ring sa aking daliri. Ang singsing na ito ang sumisimbolo sa 18 taon ng aking pag-iral bilang si Marisa Villarreal, ang asawang walang ibang ginawa kundi magparaya. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng pinirmahan kong papel. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Adrian. Siguro inasahan niyang iiyak ako, luluhod, at magmamakaawa na huwag siyang umalis. Inasahan ni Mama Estela na mag-iiskandalo ako, pero wala akong ginawang ganon. Kinuha ko ang maliit na purse ko. Tiningnan ko silang lahat, isa-isa, bago ibinalik ang malamig kong paningin kay Adrian. Sana hindi niyo pagsisihan ang araw na ito. Kalmado, ngunit may diin kong sabi. Dahil mula ngayon, wala na kayong asawa, manugang, at hipag na masusumbungan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng VIP room. Hindi ako lumingon kahit narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ni Adrian na tila nabunutan ng tinik. Wala akong pakialam sa mga nakatingin na waiter at mga customer sa labas ng kwarto. Naglakad ako ng diretsyo, palabas ng magarbong restaurant. Sinalubong ako ng malamig na hangin at malakas na buhos ng ulan sa kalsada ng Makati. Bawat patak ng tubig na tumatama sa mukha at damit ko ay tila naghuhugas sa 18 taon ng aking pagiging bulag at tanga. Wala akong dalang payong, wala akong dalang sasakyan, dahil sumabay lang ako kay Adrian, papunta rito. Pero hindi ko ininda ang lamig. Nanginginig man ang tuhod ko, patuloy lang ako sa paglalakad palayo sa lugar na yon. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan. Kasing lakas ng puot na nagsisimula nang sumibol sa kailaliman ng aking dibdib. Hindi nila alam kung sino talaga ang pinalayas nila. Basang-basa ako ng ulan nang makarating ako sa bahay. Pamilyar ang lamig ng pinto paghawak ko sa doorknob, ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay papasok ako sa teritoryo ng isang estranghero. Pagbukas ko ng pinto, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Bumagsak sa paanan ko ang isang lumang maleta na punong-puno ng mga damit kong halos lumabas na mula sa zipper. Nakatayo sa itaas ng hagdan si Mama Estela, nakapahalokip-kip at nakatingin sa akin ng may pandidiri. Sa tabi niya ay si Bianca. Hawak ang isa pa sa mga nangingitim kong canvas bag na ginagamit ko sa pamamalengke. At walang pag-aalinlangang inihagis din ito pababa ng hagdan. Ang mga natiklop kong damit ay nagkalat sa ibabaw ng mamahaling Italian leather carpet na ako mismo ang pumili at nagbayad gamit ang sarili kong pera. Huwag ka nang pumasok para dumidumihan ang sahig ko, malamig na bungad ni Mama Estela. Umirap siya at dahan-dahang bumaba ng hagdan, parang reyna sa kanyang palasyo. Tumawag si Adrian, nakapirma ka na raw. Mabuti naman at naisip mong tapusin ang kahibangan na ito nang walang gulo. Dahan-dahan kong pinunasan ang tumutulong tubig mula sa aking noo. Tiningnan ko ang kabuuan ng sala, ang malaking chandelier na binili ko noong unang taon namin sa bahay na ito, ang mga mamahaling paintings sa pader. Lahat ng ito ay nakatayo sa pundasyon ng mga sakripisyong ibinigay ko na hindi man lang nila nalaman. Noong mga panahong walang-wala si Adrian at baon siya sa utang, palihim kong ginamit ang pera mula sa pondo ko upang bayaran ang down payment ng bahay na ito. Pinalabas kong umutang ako sa isang malayong kamag-anak para hindi matapakan ang ego niya bilang lalaki. Ngayon, ang nanay niyang walang ginawa kundi magwaldas ng pera sa mahjong ay pinapalayas ako sa sarili kong puder. Ayan na ang lahat ng basahan mo, natatawang sabi ni Bianca. Habang bumababa ng hagdan, hawak ang kanyang bagong labas na smartphone. Huwag na huwag mong iisiping may karapatan ka sa kahit anong hatian ng yaman. Alam ng buong pamilya na naging linta ka lang kay kuya sa loob ng 18 taon. Ni wala kang trabaho, wala kang career,
Kaya please lang, lumayas ka na bago pa ako tumawag ng security ng subdivision para kaladkarin ka palabas. Matinding panggigigil ang gumapang sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay hinihiwa ang puso ko sa bawat salitang binibitawan nila, pero pinanatili kong tuwid ang aking pagtayo. Walang luha, walang pagmamakaawa. Tiningnan ko sila mula ulo hanggang paa. Nakita ko ang kayabangan, ang kasakiman, at ang bulag na paniniwala na sila ang may hawak ng kapangyarihan. Tumango ako ng dahan-dahan at naglakad palapit sa kanila. Umatras ng bahagya si Bianca. Marahil ay inaasahang sasampalin ko siya, pero hindi ko dinumihan ang mga kamay ko. Yumuko lang ako para kunin ang lumang maleta sa sahig. Nang muli kong iangat ang aking paningin, tumitig ako ng diretso sa mga mata ng aking biyenan. Gusto niyo ba talagang umalis ako nang walang kahit anong kinukuha mula sa bahay na ito? Mahina, ngunit napakalamig kong tanong. Ang boses ko ay walang bakas ng galit, kundi isang seryosong babala na hindi nila nahagip. Tumawa ng mapakla si Mama Estela. At ano naman ang kukunin mo rito? Ang mga kaldero sa kusina? Umalis ka na, Marisa. Wala kang pag-aari rito. Kahit ang hanging nilalanghap mo sa bahay na ito ay binayaran ng anak ko. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na nagmula sa sobrang pait na hindi na kayang lasahan ng sarili kong dila. Kung alam lang sana nila na ang papel na nagpapatunay ng pagmamay-ari ng kapirasong lupang kinatatayuan nila ay nakapangalan sa isang kumpanyang ako ang nagmamay-ari. Ngunit hindi ngayon ang oras para magpaliwanag. Hahayaan ko silang malunod sa sarili nilang kayabangan. Tandaan niyo ang sinabi niyo ngayong gabi, mahinahon kong tugon. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng maleta at tumalikod. Naglakad ako palabas ng pinto nang hindi na muling lumilingon pa. Iniiwan ng dalawang babaeng, nag-aakalang nanalo sila sa laro ng buhay. Paglabas ko ng gate, agad akong sumakay sa luma kong kotse. Ang kaisa-isang sasakyan na nakapangalan mismo sa akin, na binili ko noong dalaga pa ako. Sumalampak ako sa upuan, basang-basa, giniginaw, at mag-isa. Bumuhay ang makina ng lumang sasakyan, kasabay ng panginginig ng manibela sa aking mga kamay. Sandali akong napapikit. Pilit na umuukit sa isip ko ang mukha ni Selena na nakasandal kay Adrian at ang malulutong na tawa ni na Estela at Bianca. Ang bigat sa dibdib ko ay hindi na naghahanap ng pag-iyak. Naghahanap na ito ng hustisya. Iniikot ko ang manibela. Kung inaasahan nilang uuwi ako sa isang murang motel sa gilid ng kalsada para magmukmok at kaawaan ang sarili ko, nagkakamali sila. Mayroon akong mas mahalagang lugar na pupuntahan. Isang lugar na tinalikuran ko, 18 taon na ang nakararaan alang-alang sa isang pamilyang. Hindi pala ako kailanman itinuring na kapamilya. Tinapakan ko ang silinyador. Mabilis na binabagtas ng luma kong sasakyan ang maluwag na highway ng EDSA pabalik sa sentro ng Makati. Iniiwan ang anino ng bahay na dati kong tinawag na tahanan. Sa patuloy na pag-indayog ng mga wiper na humahawi sa malakas na ulan, tahimik na bumalandra sa basang salamin ng aking sasakyan ang kislap ng mga asul at gintong ilaw mula sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang gusali sa buong syudad. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng ulan at ang matitingkad na ilaw mula sa mga billboard sa kalsada ay sumasalamin sa basang salamin ng luma kong sasakyan. Huminto ako sa tapat ng isang nagtataasang gusali na yari sa bakal at salamin. Sa pinakatuktok nito, kumikinang ang ginintuang logo ng De Leon Holdings, ang imperyong binuo ng aking yumaong ama na iniwan ko 18 taon na ang nakalipas para maging isang simpleng may bahay. Bumaba ako ng kotse, basang-basa, magulo ang buhok, at nanginginig ang mga balikat dahil sa lamig ng madaling araw. Pag-apak ko sa makintab at marmol na sahig ng Grand Lobby, mabilis na humarang ang isang batang security guard. Tiningnan niya ang suot kong kupasing damit na idinikit ng ulan sa aking katawan. Excuse me, Mrs. Bawal po ang pumasok dito, lalo na kung wala kayong appointment. Private property po ito. Matigas na saway ng gwardya, habang itinataas ang kamay para pigilan ako. Bago pa man ako makapagsalita, isang mabilis at mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw mula sa VIP elevator. Umatras ka, huwag mong hahawakan ang babaeng iyan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na three-piece suit ang nagmamadaling lumapit.
Si Tito Rodrigo, ang pinagkakatiwalaang general manager ng aming pamilya na namahala sa kumpanya noong pinili kong magtago sa anino ni Adrian. Hinihingal siyang huminto sa harap ko. Namilog ang kanyang mga mata at dahan-dahang namuo ang luha sa mga ito nang makilala niya ang aking mukha sa likod ng pagod at mga patak ng ulan. Nanginig ang kanyang boses nang magsalita siya. Senyorita Marisa, sa wakas, umuwi rin po kayo. Yumuko siya ng halos 70 degree. Isang malalim na pagbibigay-pugay na nagpagulat sa gwardiya. Walang sinabi ang sekyu, kundi ang mabilis na pag-atras habang namumutla sa takot. Tiningnan ko ang matandang lalaki. Dalhin mo ako sa opisina ko, Tito Rodrigo. May mga kailangan tayong ayusin. Tahimik kaming sumakay sa private elevator papunta sa pinakatuktok na palapag. Nang bumukas ang mabibigat na pintuan na gawa sa mahogany, bumungad sa akin ang isang malawak at marangyang opisina na hindi nagbago mula noong huling beses ko itong makita. Araw-araw pala itong nililinis at pinapanatili ni Tito Rodrigo, umaasang darating ang araw na babalikan ko ang pwestong nararapat sa akin. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa malaking leather chair sa likod ng executive desk. Pinadaanan ko ng aking mga daliri ang ibabaw ng mesa. Dito sana ako nakaupo. Ito sana ang buhay ko. Pero pinili kong magluto ng almusal, maglaba ng mga damit, at mag-asikaso ng biyenan dahil ayaw kong maramdaman ni Adrian na mas maliit siya kumpara sa akin. Ibinaba ko ang sarili ko para maramdaman niyang siya ang haligi ng tahanan. At bilang kapalit, tinapon niya ako na parang isang sirang laruan. Naupo ako sa silya. Ang lamig ng leather ay nagbigay ng panibagong lakas sa akin. Tito Rodrigo, panimula ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Buksan mo ang master vault. Kunin mo ang mga dokumento ng dummy accounts natin. Mabilis na tumalima ang matanda at binuksan ang isang nakatagong vault sa likod ng isang painting. Inilapag niya sa harap ko ang isang makapal na folder. Dito nakasulat ang pinakamalaking sikreto ng tagumpay ni Adrian. Ang kumpanyang pinagmamalaki niya na akala niya ay napalago niya dahil sa sarili niyang galing, ay nanatiling nakatayo dahil sa buwan-buwang pag-iikot ko ng pondo mula sa De Leon Holdings, papasok sa mga peking investors na sumusuporta sa kanya. Gusto kong putulin ang lahat ng suporta, matigas kong utos habang pumipirma sa dokumentong magsasara ng mga pondo. I-pull out ang lahat ng investment natin sa kumpanya niya bago mag-alas 8 ng umaga. At higit sa lahat, i-freeze mo ang lahat ng credit cards at joint bank accounts na nakapangalan sa aming dalawa. Walang ni isang sentimo ang pwedeng lumabas. Ngumiti si Tito Rodrigo, isang ngiting nagpapakita ng matinding ginhawa at pag-asa. 18 taon kong hinintay na ibigay ninyo ang utos na ito, senyorita. Gagawin ko po agad. Kinaumagahan, sumikat ang araw na nagdala ng panibagong kabanata. Nakaupo ako sa aking opisina, suot ang isang malinis at formal na itim na suit na ipinabili ko kaninang madaling araw. Nakaharap ako sa monitor ng aking laptop kung saan nakakonekta ang real-time monitoring ng aking mga personal na account. Saktong alas 10 ng umaga, isang pulang notifikasyon ang lumabas sa screen. May isang nagtatangkang gumamit ng credit card sa isang kilalang luxury jewelry store sa Bonifacio Global City. Halaga ng transaksyon, 500,000 piso. Pangalan ng gumagamit ng card, Adrian Villarreal. Napangisi ako. Sigurado akong nandoon sila ngayon ni Selena. Nakangiti habang isinusukat ang isang mamahaling singsing na brilyante bilang simbolo ng kanilang bagong buhay. Gamit ang perang akala nila ay sa kanila. Walang pag-aalinlangan kung pinindot ang pulang buton sa aking screen upang tuluyang tanggihan ang transaksyon. Sa kabilang dulo ng syudad, halos nakikita ko na ang pagkapahiya sa mukha ni Adrian sa harap ng sales lady. Habang paulit-ulit na tumutunog ang makinang nagbabasa ng card, naglalabas ng matinis na babala ng pagkabigo na sumisira sa kanilang magarbong ilusyon. Nakahalukip-kip ako habang nakatingin sa labas ng malaking bintana ng aking opisina. Ang sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa buong syudad ng Makati. Ngunit ang kailaliman ng isip ko ay nananatiling nababalot ng makapal na ulap. Kanina pa nakalapag sa ibabaw ng aking mahogany desk ang isang makapal na brown envelope na iniwan ng isang pribadong investigador na matagal nang pinagkakatiwalaan ng aming pamilya. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aking upuan.
Walang halong pagdadalawang isip kung binuksan ang envelope at inilabas ang mga papeles na naglalaman ng nakaraan. Mga litrato, bank statements, at mga kopya ng lumang email. Habang nililipat ko ang bawat pahina, pakiramdam ko ay dahan-dahang binabalatan ang lahat ng magagandang alaalang itinago ko sa aking isipan. Tila bumalik ang aking gunita 20 taon na ang nakalilipas sa loob ng campus ng universidad. Tahimik akong nagbabasa sa library noong lapitan ako ni Selena. Nag-alok siya ng kape at isang matamis na ngiti. Sabi niya noon, napansin niya raw akong laging mag-isa. Simula ng araw na iyon, naging matalik kaming magkaibigan. Ibinahagi ko sa kanya ang lahat, ang mga pangarap ko, ang takot ko, at kahit ang katotohanang ako ang nag-iisang tagapagmana ng De Leon Holdings. Isang sikretong itinago ko sa marami dahil gusto kong makahanap ng mga kaibigang tatanggapin ako nang walang kinalaman sa yaman ko. Akala ko siya ang kaibigang iyon. Napatitig ako sa isang kopya ng lumang sulat mula sa bangko na nakalakip sa mga dokumento. Nakasaad doon ang isang malaking halaga ng utang na binabayaran ng pamilya ni Selena noong mga panahong nagkakilala kami. Sa susunod na pahina ay ang mga palitan nila ng mensahe ng isang kaibigan niya mula sa ibang universidad, ilang linggo bago siya lumapit sa akin sa library. Sa mensaheng iyon, malinaw na sinabi ni Selena na kailangan niyang makapasok sa mundo ko para masalba ang pamilya niya sa kahirapan. Hindi pagkakaibigan ang nag-udyok sa kanya. Isa iyong kalkuladong plano ng pamumuhunan. Naramdaman ko ang paglamig ng sarili kong mga kamay. Niyakap ko siya nang umiiyak ako noong nanganak ako at wala si Adrian. Pinili ko siyang maging ninang ng unang anak ko. At sa lahat ng panahong iyon, nakatingin lang siya sa akin na parang isang kaba ng yaman na hinihintay niyang mabuksan. Lalo pang bumigat ang dibdib ko nang mabasa ko ang sumunod na ulat ng investigador. Isang linggo bago ang anibersaryo namin ni Adrian, napag-alaman ng asawa ko mula kay Mama Estela na maaari akong humingi ng malaking bahagi ng kayamanan mula sa pamilya ko kung magdedesisyon akong hiwalayan siya. Ngunit sa halip na ayusin ang aming relasyon, nakipagsabwatan siya kay Selena upang paikutin ako. Ginawa nila akong manhid at pinaniwalang wala akong halaga upang sa huli ako mismo ang kusang sumuko at pumirma sa dokumentong hindi na maghahabol ng anumang suportang pinansyal mula sa kanila. Pinaglaruan nila ang isip ko. Buong pamilya nilang pinaniwala ako na isa lamang akong anino, na utang na loob ko sa kanila ang paghinga ko sa bahay na iyon. Isang malaking laro kung saan ako ang biktima na hindi man lang alam na nasa loob pala ako ng isang entablado ng panlilinlang. Nabalik lamang ang diwa ko sa kasalukuyan nang biglang tumunog ang intercom sa aking mesa. Pinindot ko ang buton at narinig ko ang boses ng aking sekretarya. Madam Marisa, nandito na po ang mga legal na dokumentong hiningi ninyo mula sa real estate division natin. Pumasok ang sekretarya at maingat na inilapag ang isang manipis na asul na folder sa aking harapan. Ikinumpas ko ang aking kamay upang ipahiwatig na maaari na siyang lumabas. Nang mag-isa na muli ako, binuksan ko ang folder. Ito ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa pagbagsak nila. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nabasa. Ang titulo ng malaking bahay kung saan nakatira ngayon si Mama Estela at si Bianca, ang mismong bahay kung saan nila ako pinalayas at tinawag na basahan, ay kasalukuyang nakasanla. Ngunit hindi sa pangalan ni Adrian. Ang kontrata sa pagkakasanla ay idinaan sa isang pekeng kumpanya ng pamumuhunan at ang nakapirma bilang guarantor ay si Selena, gamit ang isang pekeng pirma na ginaya mula sa aking sariling lagda. Ginamit nila ang pangalan ko para kumuha ng malaking pautang. Pautang na malamang ay ginamit ni Selena upang itayo ang kanyang ilusyong negosyo. Isang mapait na tawa ang umalpas sa aking mga labi. Akala ni Mama Estela ay ligtas siya sa kanyang palasyo. Akala niya ay naipanalo niya ang kanyang perpektong pamilya nang palayasin niya ako sa gitna ng ulan. Hindi niya alam na ang babaeng ipinagmamalaki niyang buntis sa kanyang apo ay siya palang unti-unting naghuhukay ng sarili nilang libingan. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Ang kirot sa aking dibdib ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Wala nang luha para sa pagkakaibigang hindi totoo. Wala nang awa para sa pamilyang ginamit ang aking kabaitan
bilang sandata laban sa akin. Sana ay handa na kayong magbayad ng renta. Mahina kong bulong sa hangin, habang tinititigan ang peking pirma sa kontrata na magiging susi sa pagkawala ng lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Makati ay hindi sapat para pawiin ang matinding kaba sa aking dibdib. Nakaupo ako sa pinakadulong pwesto, malayo sa mga bintana. Ang tasa ng kapeng nasa harap ko ay matagal nang lumamig, ngunit hindi ko ito magawang inumin. Kanina pa nakatingin ang aking mga mata sa pintuan. Hinihintay ang pagdating ng taong nag-text sa akin kaninang madaling araw gamit ang isang hindi pamilyar na numero. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na binatilyo na nakasuot ng simpleng hoodie at nakasombrero. Yumuko siya ng bahagya upang itago ang kanyang mukha mula sa mga mangilan-ngilang tao sa loob. Ngunit kahit sa madilim na sulok, ay kilalang-kilala ko ang porma ng kanyang mga balikat. Si Leo, ang panganay ko. Ang anak na 16 na taong gulang pa lamang, ngunit may mga matang tila nakita na ang lahat ng pait ng mundo. Mabilis siyang lumapit sa aking mesa at naupo sa tapat ko. Nang iangat niya ang kanyang paningin, napansin ko ang malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Walang bakas ng isang normal na teenager na dapat ay nag-aalala lamang sa kanyang mga takdang aralin o sa mga laro sa computer. Mahina niyang bati. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit pinipilit niyang patatagin. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Gusto kong humingi ng tawad dahil kailangan niyang pagdaanan ang gulong ito, pero nanatili akong nakaupo. Alam kong may malalim siyang dahilan kung bakit niya piniling makipagkita ng palihim sa halip na sumama sa akin noong gabi na umalis ako. Leo, anak, kumusta ka? Sinasaktan ba nila kayo ng kapatid mo? Gusto mo na bang sumama sa akin ngayon? Sunod-sunod kong tanong, pinipigilan ang paggaralgal ng aking boses. Umiling siya, ipinatong niya ang kanyang 2 kamay sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang dumukot sa bulsa ng kanyang hoodie at inilabas ang isang maliit na itim na bagay. Isang USB flash drive. Inusog niya ito palapit sa akin. Hindi kami sinasaktan ni na Lola, Ma, panimula niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa maliit na bagay sa ibabaw ng mesa. Lagi silang nag-aaway ngayon dahil nag-freeze daw ang mga account ni Papa. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Tiningnan ko ang USB. Ano ito, anak? Huminga ng malalim si Leo. Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, na tila nag-iipon ng lakas ng loob upang sabihin ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. 2 taon na ang nakalipas. Naghahanap ako ng sapatos ko sa ilalim ng kama nila Papa. Narinig kong pumasok sila ni Tita Selena sa kwarto. Hindi nila alam na nasa loob ako. Narinig ko lahat, Ma. Narinig ko kung paano nila pinaplano na paikutin ka. Kung paano nilang balakunin ang mga pera na nakapangalan sa'yo kapag pumayag kang makipaghiwalay. Narinig ko kung paano nila pinagtawanan ang pagiging tahimik mo. Parang pinukpok ng maso ang ulo ko. 2 taon. Ibig sabihin, alam ng sarili kong anak ang kalapastanganan ng ama niya sa loob ng 2 taon at pinili niyang sarilinin ang bigat na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Leo? Garalgal na ang boses ko. Hindi ko mapigilang hawakan ang malamig na kamay ng anak ko. Bakit hinayaan mong dalhin ang ganitong sikreto? Tiningnan ako ni Leo at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang pagbasag ng kanyang pader. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Kasi nakikita ko kung gaano kakapagod, Ma. Bahagyang tumaas ang boses niya, ngunit mabilis niyang kinontrol ito. Nakikita ko kung paano ka magising ng 4:00 ng umaga para ipagluto sila. Nakikita ko kung paano ka ngumiti kahit palagi kang sinisigawan ni Lola. Akala ko kung sasabihin ko sa'yo, masisira ang pamilya natin at ikaw ang pinakamaraming iiyak. Akala ko kaya kong protektahan ka sa pamamagitan ng pananahimik. Ang mga salita niya ay parang mga matatalim na patalim na bumaon ng direkta sa puso ko. Ang pananahimik ko upang panatilihing buo ang pamilya ay hindi naging panangga. Ito ay naging rehas na nagkulong sa aking mga anak sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Kaya napilitan silang tumanda bago pa man ang kanilang oras. Kaya nang marinig ko silang nag-uusap ulit tungkol sa mga piking dokumento ng bahay, nagsimula akong mag-record.
Palihim kong iniwan ang cellphone ko sa kwarto nila minsan kapag nag-uusap sila. Nandyan sa loob ng USB na, iyan lahat ng kailangan mo, ma. Ang mga usapan nila tungkol sa pagnanakaw ng pera mula sa mga kumpanyang sinasabi nilang pinagtatrabahuhan ni Papa. Ang usapan nila sa peking utang na ginamit ang pangalan mo. Ibinalik niya ang malamig niyang tingin sa akin. Matagal ko nang hinintay ang araw na aalis ka sa bahay na iyon. Kaya nung makita kitang umalis noong gabing umuulan, naramdaman ko na tapos na ang paghihintay ko. Kinuha ko ang USB mula sa mesa at mahigpit itong hinawakan. Ang maliit at malamig na bagay na ito ay naglalaman ng katotohanang dudurog sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Adrian. Ngunit higit sa halaga ng ebidensya, ito ay patunay ng isang napakalaking pagkakamali ko bilang isang ina. Ang kaisipang kailangan akong isalba ng sarili kong anak ay isang sampal na gumising sa buong pagkatao ko. Niyakap ko ng mahigpit ang anak kong lalaki. Naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang mga balikat na tila isang mabigat na sako ng bato ang naalis sa kanyang likuran. Patawarin mo ako, Leo, bulong ko habang nakabaon ang mukha ko sa kanyang balikat. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong ikaw ang magbitbit ng bigat na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, hindi na muli. Hindi na muling yuyuko ang mama mo. Tumayo siya pagkatapos ng yakap namin. Inayos niya ang kanyang sombrero at ngumiti ng tipid. Isang ngiti ng isang batang unti-unti nang bumabalik ang tiwala sa mundo. Hihintayin namin ang pagsundo mo sa amin, ma. Huwag mong kaawaan ang mga taong hindi naawa sa atin. Pinanood ko ang paglabas ni Leo mula sa coffee shop hanggang sa mawala ang anino niya sa kalye ng Makati. Tiningnan kong muli ang maliit na itim na USB sa aking palad. Ang 18 taon ng aking pagpaparaya ay nanganak ng mga halimaw, ngunit ang pag-ibig ng aking mga anak ang naging sandata upang tuluyang tapusin ang larong ito. Inilagay ko ang flash drive sa loob ng aking bag at tumayo. Oras na para simulan ang unang hakbang ng pagwawasto. Nakatitig ako sa itim na USB na nakapatong sa ibabaw ng aking laptop. Ang mga salita ni Leo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pananahimik ko para mapanatili ang kapayapaan ay naging dahilan pala ng maagang pagtanda ng aking mga anak. Akala ko ang pagiging mabuting ina ay ang pagtitiis at pagyuko, pero mali. Ang pinakamahalagang aral na pwede kong ituro sa kanila ngayon ay kung paano lumaban at bawiin ang sariling dignidad. Hindi na ako magiging biktima. Oras na para putulin ang mga linyang nagpapakain sa mga linta sa buhay ko. Binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa online portal ng isang sikat at eksklusibong unibersidad kung saan nag-aaral si Bianca. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang mamahaling tuition fee sa mga kaibigan niya, habang nilalait ang mga kupas kong damit kapag nasa bahay. Hindi niya alam ang perang ipinambabayad ni Adrian, doon ay nanggagaling sa lihim na pondo ko. Pinindot ko ang option para sa financial sponsorship. Walang pag-aalinlangan kung kinansela ang pagbabayad para sa paparating niyang semestre at inirevoke ang lahat ng nakapost date na tseke. Upang masiguradong mabilis ang epekto, tinawagan ko mismo ang opisina ng registrar ng universidad. Kinausap ako ng head administrator ng may labis na paggalang. Kinumpirma niya na agad nilang ipapatupad ang kanselasyon. Sa kabilang linya, malinaw na umabot sa aking pandinig ang matinis na boses ni Bianca. Nagwawala siya sa opisina ng registrar dahil pinalabas siya sa kalagitnaan ng kanyang midterm exam nang matuklasang wala na siyang bayad sa eskwelahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Matututunan na niya ngayon na ang kayabangan ay walang silbi kung wala kang sariling pera. Pinatay ko ang tawag at pumaling sa susunod kong target, si Mama Estela, kung may isang lugar kung saan nararamdaman ng biyanan ko na siya ay isang reyna. Iyon ay ang eksklusibong VIP spa sa Alabang. Araw-araw siyang nandoon, nagpapamasahe at nagpapalinis ng kuko, habang ako noon ay nagkakamot ng sahig sa bahay nila. Ang ginagamit niyang pambayad ay isang black card na matagal ko nang binabayaran ng palihim. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang manager ng spa. Bilang isa sa pinakamalaking investor ng kanilang establishment, mabilis nilang sinagot ang aking tawag. Inutos ko na kanselahin ang VIP membership ni Estela Villarreal at obligahin siyang magbayad ng cash.
sa kung anumang serbisyo ang ginagawa sa kanya ngayon. Hindi lumipas ang 30 minuto, isang text message mula sa bangko ang pumasok sa aking telepono. Isang decline transaction para sa isang mamahaling gold leaf facial treatment. Halos makita ng aking isipan ang pamumula ng mukha ni Mama Estela habang nakabalot sa tuwalya, ipinapahiya sa harap ng maraming matataas na tao sa lobby ng spa. Dahil tumalbog ang kanyang card at wala siyang dalang sapat na cash. Bumukas ang malaking pinto ng aking opisina. Pumasok si Tito Rodrigo, may dalang isang manipis na tablet at hindi mapigilang ngumiti. Senyorita Marisa, nagsisimula na po ang kaguluhan, masayang ulat ng matandang lalaki. Nakatanggap ako ng balita mula sa mga tao natin sa loob ng kumpanya ni Adrian. Walang tigil ang pagtawag ng kapatid niya at ng kanyang ina sa opisina niya. Umiiyak daw si Bianca na humihingi ng tulong at nagbabanta namang idedemanda ni Estela ang spa na nagpalayas sa kanya. Sumandal ako sa aking silya. At sumagot ba si Adrian sa mga tawag nila? Umiling si Tito Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa ng paghihiganti. Hindi niya magawang sagutin ang telepono, senyorita, paliwanag ni Tito Rodrigo. Dahil sa mga oras na ito, hindi na niya naririnig ang pag-iyak ng kanyang kapatid o ang pagrereklamo ng kanyang ina. Namumutla siyang nakatitig sa monitor ng kanyang computer, pinagpapawisa ng malamig. Kakapasok lang ng epekto ng pag-pull out natin ng investments. Milyon-milyong piso ang nawala sa kumpanya niya sa loob lamang ng isang umaga. Naisip ko ang itsura ng asawa ko. Ang lalaking akala ay hawak niya ang mundo kagabi nang iabot niya sa akin ang annulment paper. Ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng katotohanang wala siyang sariling kakayahan. Ang mga pahina ng financial report na naglalaman ng matitingkad na pulang numero ay tila mga tuyong dahon na nagkalat at dahan-dahang nahuhulog sa ibabaw ng mesa ni Adrian. Isang baso ng mamahaling wine ang mahigpit na hawak ni Mama Estela habang pabalik-balik na naglalakad sa gitna ng malawak na sala. Pula ang kanyang mukha sa tindi ng galit matapos ang kahihiyang sinapit niya sa spa. Sa kabilang dulo ng sofa, nakaupo si Bianca. Bugto ang mga mata at nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad matapos paalisin sa unibersidad. Paulit-ulit na sinusubukan ni Estela na tawagan si Adrian, ngunit walang sumasagot. Ang bawat pagtatangkang ikonekta ang linya ay nauuwi lamang sa malamig na tinig ng operator na nagpapahiwatig na ang numero ay hindi maabot. Bumukas ang malaking pinto ng bahay nang walang abiso. Pumasok si Selena, magulo ang buhok at hindi na maipinta ang mukha. Wala na ang maamong ngiti at mapagkumbabang boses na palagi niyang ginagamit upang makuha ang loob ng biyenan at hipag ko. Ngayon, para siyang isang leon na pinagkaitan ng pagkain. Nasaan si Adrian? Sigaw ni Selena pagpasok pa lang. Ibinagsak niya ang kanyang mamahaling designer bag sa ibabaw ng glass table. Dahilan upang mapatalon sa gulat si Bianca. Bakit lahat ng credit cards namin declined? Kanina pa ako napapahiya sa mga suppliers ng bago kong negosyo. Alam niyo ba kung magkano ang utang ko ngayon dahil sa palpak niyang mga tseke? Tumaas ang kilay ni Estela. Hindi sanay ang matanda na sinisigawan siya ng sinuman sa loob ng sarili niyang bahay. Lalo na ng isang babaeng akala niya ay masunurin at perpektong papalit sa akin. Huwag mo akong sigawan sa sarili kong pamamahay, Selena, bulyaw pabalik ni Estela. Ibinalibag niya ang hawak na wine glass sa sahig. Ang bubog ay kumalat sa mamahaling carpet. Hindi namin alam kung nasaan ang asawa mo, pati ang membership card ko sa spa, pinutol. Itong si Bianca, pinalabas sa eskwelahan. Akala ko ba magaling ang negosyo ni Adrian? Akala ko ba yayaman tayo, lalo nang mawala na ang asawang palamunin ng anak ko? Bakit ngayon, tayo ang naghihirap? Tumawa ng mapakla si Selena. Ang kanyang pagtawa ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Punong-puno ng panghahamak at panunumbat. Palamunin? Si Marisa, palamunin. Umiling si Selena habang tinuturo ng panduro si Estela. Nawala na ang lahat ng pagpapanggap ng dati kong matalik na kaibigan. Lumabas na ang tunay niyang kulay. Isang babaeng desidido lang makuha ang yaman ng asawa ko. Alam niyo ba kung bakit kayo may nakakain araw-araw? Kung bakit nababayaran ng kuryente ng malaking bahay na ito? Dahil sa palihim na pinupondohan ni Marisa, ang kumpanya ng asawa ko. At ngayon, na umalis na ang bubita niyang iyon, naiwan na kaming walang sasandalan.
Nanlaki ang mga mata ni Estela at Bianca. Ang katotohanang ibinunyag ni Selena ay parang malakas na sampal sa kanilang pagmamalaki. Hindi nila matanggap na ang babaeng paulit-ulit nilang minaliit ang siya palang pundasyon ng kanilang marangyang buhay. Sinungaling ka, sigaw ni Bianca habang tumatayo. Malaki ang kita ni Kuya. Sabi mo ibibigay mo sa akin ang budget ko pang shopping kapag ikaw na ang pumalit kay Ate Marisa. Anong ibibigay kong budget sa'yo? Bulyaw ni Selena, hindi nagpatalo sa ingay. Pekeng pautang ang ginamit ko para makapag-invest sa negosyo ni Adrian. Ginamit ko ang titulo ng bahay niyo. Pinalsipik ako ang pirma ni Marisa para lang makuha natin ang perang inaasahan natin. Kung babagsak ang kumpanya niya ngayon, pati ang bahay na ito ay mawawala sa inyo. Natigilan si Estela, parang naubusan ng hangin ang baga ng matanda. Namutla ang kanyang mukha habang pinoproseso ang mga salitang narinig niya. Ang kanyang perpektong plano ng pagpapalit ng manugang ay nauwi sa isang pagkawasak na hindi niya kailanman inasahan. Ang lahat ng kasakiman nilang magkadugo ay sumabog sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang matapang at paulit-ulit na pagkatok ang umalingaw-ngaw mula sa malaking pinto. Natigil silang tatlo, walang gustong gumalaw. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ay parang pagharap sa bitayan. Dahan-dahang binuksan ni Bianca ang pinto. Bumungad sa kanila ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng malinis na itim na suit, mga abogado. Sa kanilang likuran ay mga pulis at mga lalaking may bitbit na kahon at martilyo. Ang pinakaunang abogado ay umabante. Hawak ang isang legal na dokumento na may selyo ng korte. Mrs. Estela Villarreal, malamig na bati ng abogado. Nandito kami mula sa korte upang ipatupad ang right of execution. Dahil sa hindi pagbabayad ng inyong pautang na ginamit bilang kolateral, ang titulo ng bahay na ito, ang inyong ari-arian ay formal ng kinukumpiska ng bangko. Pinapakiusapan namin kayong lisanin ang premises sa loob ng 1 oras. Natumba si Estela sa sahig. Ang malalakas na pukpok ng mga trabahador na naglalagay ng tabla sa mga bintana ay nag-umpisa ng umalingaw-ngaw. Sa kabuuan ng nakalipas na 2 araw, walang ibang ginawa si Adrian, kundi ang tumakbo mula sa isang bangko patungo sa isa pang kumpanya ng mga kilalang mamumuhunan. Pawisan at hindi na maayos ang pagkakabotones ng kanyang polo. Pumasok siya sa huling opisina ng isang matandang kaibigan sa industriya. Ang lahat ng nakaraan niyang mga pakiusap ay ibinasura. Lahat ng kanyang ipinagmamalaking koneksyon sa lipunan ng mga negosyante sa Makati ay naglaho na parang bula. Isang matinding pader ng pagtanggi ang sumalubong sa kanya sa bawat pintong kanyang katukin. Hindi lamang tumigil ang daloy ng pera. Isang malamig na direktiba ang umiikot sa buong financial district. Walang sino man ang pinapayagang magpahiram, makipagnegosyo o magbigay ng kahit anong tulong kay Adrian Villarreal. Ang utos na ito ay nagmula sa tuktok ng food chain, isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Ang De Leon Holdings. Nang marinig niya ang huling pagtanggi mula sa kanyang kaibigan, hindi na niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang attaché case at naglakad palabas, basag ang ego at tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Wala siyang ibang pagpipilian. Kinailangan niyang pumunta sa sentro ng lahat ng kanyang problema. Kailangan niyang magmakaawa sa nag-iisang kumpanya na kumokontrol sa kanyang kapalaran. 3:00 ng hapon nang tumawag sa aking intercom ang gwardiya ng aming main lobby. Ipinaalam niya na isang lalaking nagngangalang Adrian Villarreal ang nagpupumilit pumasok. Nagmamakaawang makausap ang lihim na chairperson ng aming pamilya. Sinabi raw nitong hindi siya aalis hanggat hindi siya binibigyan ng pagkakataong humingi ng tawad. Papanhikin mo siya pagkatapos ng 5 oras, utos ko sa malamig na boses. Lumipas ang maghapon. Inubos ko ang aking oras sa pagpirma ng mga dokumento, pagrerepaso sa mga bagong investment portfolio, at pag-aayos ng trust fund ng mga anak ko. Wala akong maramdamang awa. Alam kong nakaupo siya sa malamig na upuan sa lobby, pinagtitinginan ng mga dumadaang empleyado, at tinatrato bilang isang desperadong pulubi na nagmamakaawa ng barya mula sa mga taong higit na makapangyarihan sa kanya. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, muling tumunog ang intercom. Inakyat na nila si Adrian. Nakatalikod ang aking malaking executive chair mula sa pinto.
Nakatingin ako sa malawak na bintanang nagpapakita ng nagkikislapang ilaw ng syudad. Dinig na dinig ko ang maingat, ngunit mabibigat na yabag ng pagpasok ng asawa ko. Pamilyar sa akin ang paraan ng kanyang paglalakad, kung paano niya pinipilit na magmukhang matatag, kahit sa loob-loob niya ay gumuguho na ang kanyang mundo. Magandang gabi po, Madam Chairperson, bungad ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kaba. Ibinaba niya ang kanyang bitbit na bag. Naramdaman ko ang kanyang pagyuko kahit hindi ko siya nakikita. Maraming salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataong makausap kayo. Hindi ko po alam kung ano ang nagawa kong pagkakamali laban sa inyong kumpanya. Ngunit nandito po ako upang magmakaawa. Wala na po akong matakbuhan. Babagsak na po ang negosyo ko. Mangyari po sana, alisin niyo na ang freeze order laban sa akin. Maawa po kayo. Nanatili akong tahimik. Pinakinggan ko ang bawat detalye ng kanyang pagmamakaawa. Ang lalaking laging nagsisigaw sa akin dahil mabagal akong maghain ng pagkain. Ang lalaking pilit kong ibinangon nang walang nakakaalam ay ngayon nakayuko at humihingi ng awa mula sa isang taong hindi niya kilala. Isang mahaba at malamig na katahimikan ang namayani sa silid bago ko dahan-dahang inikot ang aking silya upang humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Adrian nang tumama ang paningin niya sa aking mukha. Ang kanyang panga ay automatikong bumagsak, hindi makapaniwala sa nakikita. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang aking suot na itim na pamunuan suit, ang aking buhok na maayos na nakatali, at ang kapangyarihang matagal ko nang itinago sa ilalim ng mga aprong amoy sibuyas na pinagtawanan niya noong gabing iyon. Natuyo ang lalamunan niya. Ang kanyang bibig ay bumukas upang magsalita, ngunit walang kahit anong tunog na lumabas. Kumawala ang kanyang hawak. Ang mga kamay niyang nanginginig ay hindi na kinayang suportahan ang bigat ng kanyang dalang attaché case. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng case ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagkalat ng mga papeles niya sa ibabaw ng mamahaling karpet. Bumagsak ang ego ng lalaking pilit nagtayo ng sarili niyang mundo. Nakatayo siya doon, nakatingin sa babaeng minsan na niyang itinuring na walang halaga, at ngayon ay ang nag-iisang may hawak sa katapusan ng kanyang buhay. Nanatiling nakatayo si Adrian sa harap ng nakakalat niyang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkalito, takot, at matinding gulat na tila nakakita siya ng multo. Pilit niyang hinahanap ang katotohanan sa aking mga mata. Marahil ay umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit nakita lamang niya ang malamig na katotohanan na hindi na ako ang Marisa na kaya niyang saktan at iwan. Marisa, nanginginig ang boses niya, unti-unting lumalapit sa aking mesa na parang isang batang takot mapalo. Ikaw ang may-ari ng De Leon Holdings? Paanong nangyari ito? Bakit wala kang sinabi sa akin? Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang isang gintong ballpen mula sa mesa at dahan-dahang pinaikot ito sa aking mga daliri. Hinayaan ko siyang malunod sa sarili niyang katanungan. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang lalaking pinakasalan ko, ang haligi ng tahanang pinaglaanan ko ng 18 taon ng aking buhay, ay tuluyan ng bumigay. Pilit niyang inabot ang gilid ng aking desk. Umiiyak ng walang tunog. Patawarin mo ako, Marisa. Nagkamali ako, mabilis at sunod-sunod na pagmamakaawa ni Adrian. Nabulag lang ako, si Selena. Siya ang nag-udyok sa akin na hiwalayan ka. Pinilit niya ako. Alam mo namang mahal na mahal kita. May mga anak tayo, Marisa. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Alang-alang sa 18 taon natin bilang mag-asawa. Maawa ka sa akin. Tulungan mo akong ibalik ang negosyo ko. Ipapangako ko, iiwan ko si Selena ngayon din. Kung narinig ko ang mga salitang iyan, ilang buwan na ang nakalipas, baka bumigay na ako. Baka naniwala na naman ako sa matamis niyang dila at pinili kong patawarin siya para sa pamilya namin. Pero ngayon, lahat ng naririnig ko ay isang manipis at nakakasulasok na kasinungalingan mula sa isang duwag. Umiling ako at marahang ibinaba ang ballpen. Tayo? Malamig kong tanong. Ikaw at ako, wala nang tayo, Adrian. Inilibing mo ang tayo noong gabing inabot mo sa akin ang papel ng annulment at hawak mo ang kamay ng best friend ko sa harap ng pamilya mo. Nagkamali ako, nakikiusap ako sa iyo, hindi ko kaya mawala ang kumpanya ko. Pagmamakaawa pa niya,
habang pinupunasan ng kanyang mga luha na bumabagsak sa mamahaling carpet. Pinuksan ko ang drawer ng aking mesa. Dahan-dahan kong inilabas ang isang manipis na envelope. Mula sa loob nito, isa-isa kong inilapag ang mga patunay na babasag sa kanyang ilusyon. Tingnan mo ang mga iyan, Adrian, mahinahon kong utos. Nanginginig niyang sinilip ang mga dokumento. Nakita niya ang mga bank statement na nagpapakita ng regular na pag-transfer ng pera mula sa personal kong pondo papunta sa account ng mga nagpapanggap na investors niya. Lahat ng pinagmamalaki mong tagumpay, lahat ng perang winaldas mo kasama ang nanay at kapatid mo, lahat ng iyan ay galing sa akin, malamig kong pagpapatuloy. Pinili kong magmukhang walang kwenta, magmukhang mangmang at sunod-sunuran, para lang hindi matapakan ang ego mo. Isinangla ko ang pagkatao ko para makita kang masaya. At ano ang ibinayad mo sa akin? Panloloko. Patuloy siya sa pagluha, walang maisagot. Subalit hindi pa ako tapos. Binuksan ko ang isa pang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ang itim na USB at inihagis ito sa gitna ng kanyang mga papeles. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata nang makita niya ang flash drive. Akala mo ba hindi ko alam, Adrian? Mariin ang bawat salitang binitawan ko. Plinano ninyo ni Selena na ipitan ako upang pumirma sa annulment. Plinano ninyong kumpiskahin ang lahat ng pinaghirapan ko gamit ang isang pekeng investment scheme. Ginamit niyo ang pirma ko para isanla ang bahay ng nanay mo. Hindi totoo yan. Mabilis siyang depensa. Nagpupumilit na itanggi ang kanyang kasalanan. Wala akong alam sa bahay ni Mama. Si Selena lang ang may gawa niyan. Siya ang nagnakaw ng pirma mo. Napangisi ako. Hanggang sa huli, handa siyang ilaglag ang babaeng pinili niya kapalit ko upang iligtas ang sarili niya. Alam mo ba kung saan ko nakuha ang mga usapan ninyo? Sagot ko habang unti-unting nawawala ang aking ngiti at pinapalitan ng matinding galit. Sa panganay mong anak, Adrian. Sa loob ng 2 taon, alam ni Leo ang panloloko mo. Nire-record niya ang lahat ng masasamang plano ninyo tuwing nagkakasama kayo ng kabit mo sa loob ng bahay natin. Dahil sa pagiging sakim mo, sinira mo ang inosenteng isip ng anak ko. Umatras siya, parang napaso sa nalaman niyang impormasyon. Namutla siya ng husto, hindi makapaniwala na ang mismong anak niya ang naghulog sa kanya sa bitag. Wala na siyang nagawa kundi ang yumuko at umiyak ng mas malakas. Subalit ang bawat patak ng luha niya ay hindi na nakakagalaw sa akin. Wala nang puwang ang awa sa pusong winasak niya. Pinindot ko ang intercom system. Tito Rodrigo, papasukin mo na sila. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang 3 security personnel ng De Leon Holdings, kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Napalunok si Adrian, nakatingin sa mga pulis na papalapit sa kanya. Palabasin niyo ang lalaking iyan sa gusali ko. Kalmado kong utos sa mga security guard. Tiningnan ko ng diretso sa mga mata si Adrian. At para sa kaalaman mo, ang mga kasong isinampa namin para sa estafa, falsification of public documents, at fraud ay naihain na ngayon sa korte. Inaasahan kong sa mga oras na ito, nasa bahay na rin ng kabit mo ang Subina. Walang nakuhang awa si Adrian. Hinawakan siya ng mga opisyal sa magkabilang braso at dahan-dahang hinila patayo. Patuloy siya sa pag-iyak at pagtawag sa pangalan ko. Ngunit isinara ko na ang aking puso. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang nagliliwanag na syudad sa ibaba. Mula rito, rinig na rinig ko ang papalapit na wangwang ng mga sasakyan ng awtoridad mula sa ibaba. Sumasalubong sa pagbaba ng lalaking minsan, nang nag-akala na hawak niya ang lahat. Tahimik ang hapon sa labas ng isang eksklusibong kondominium sa Taguig. Ngunit sa loob ng unit ni Selena, isang unos ang kasalukuyang nananalasa. Wala na ang maayos at eleganteng kaibigan na kilala ko. Mula sa impormasyon na ipinadala sa akin ng mga investigador, nalaman ko kung paano nagwakas ang lahat para sa kanila. Habang nag-aayos ng mga maleta si Selena, mabilis at sunod-sunod ang pagkatok sa pinto. Inaasahan niyang makatakas bago pa man dumating ang mga awtoridad. Ngunit huli na ang lahat. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang 2 pulis na may hawak na warrant of arrest para sa patong-patong na kaso ng estafa at pamimeke ng mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Pilit na isinasara ang pinto, ngunit mabilis itong pinigilan ng mga opisyal. Pilit siyang kumawala at nagsimulang sumigaw nang walang patid.
habang ipinapasok ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Sa parehong oras, kararating lamang ni Adrian sa labas ng gusali, umaasang makakahingi ng tulong o pera mula sa babaeng naging dahilan ng kanyang pagkasira. Nang makita niya si Selena na kinakaladkad palabas ng mga pulis, pilit siyang lumapit, ngunit pinigilan din siya ng iba pang awtoridad. Nang mag-abot ang kanilang paningin, sumabog ang galit na matagal na nilang kinikimkim. Ikaw ang may kasalanan nito, sigaw ni Selena habang nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at luha. Kung hindi ka sana tanga, hindi tayo mabibisto, wala kang kwenta Adrian. Ginawa ko ang lahat ng ito para umangat tayo, pero nauwi lang sa wala dahil mahina ka. Hindi nagpatalo si Adrian. Ako pa ang may kasalanan. Ikaw ang nagpilit na nakawin ang bahay nila mama. Ikaw ang nagplano ng panloloko. Ginamit mo lang ako para makuha ang pera ni Marisa. Nagsisigawan sila sa gitna ng kalsada, nag-aakusahan at nagtuturuan sa harap ng mga nag-uusyosong tao at mga mamamahayag na mabilis na nakarating sa lugar. Ang kanilang pagmamahalan na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at kasakiman ay gumuho at naging isang malaking sirkus na pinapanood ng publiko. Samantala, sa isang malayong at madilim na bahagi ng lungsod, isang lumang TV sa loob ng isang maliit at maruming karinderya ang nagpapalabas ng balita. Nakaupo sa isang basag na plastik na silya, si Mama Estela. Hawak ang isang baso ng murang kape. Sa tabi niya ay si Bianca, nakasuot ng kupas na damit, nagrereklamo sa init at amoy ng kanilang bagong kapaligiran. Pareho silang walang kibo habang pinapanood ang live na pag-ere ng pag-aresto kay Adrian at Selena. Ang mukha ng kanilang pinagmamalaking tagapagmana, na dating nagbibigay sa kanila ng marangyang buhay, ay ngayon nakabalita sa buong bansa bilang isang manloloko. Napatakip ng bibig si Estela habang umiyak ng walang tunog. Ang kanyang kayabangan at mataas na pagtingin sa sarili ay tuluyan ng natunaw sa init at dumi ng buhay sa eskinita. Wala na silang bahay, wala ng pera, at walang kakilalang handang tumulong sa kanila. Nakaupo ako sa likod ng aking tinted na sasakyan. Ilang metro ang layo mula sa kumpol ng mga tao sa tagig. Pinagmasdan ko ang huling eksena ng buhay ni Adrian at Selena bilang malalayang tao. Nakita ko kung paano ipinasok si Selena sa loob ng sasakyan ng pulis. Sumisigaw, nag-iiskandalo at tuluyan ng nawala ng dignidad. Hindi ako ngumiti. Hindi ako umiyak. Ang pakiramdam ng paghihiganti ay hindi nagdulot ng malaking saya. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malalim na ginhawa na tila naalis na ang isang nakakalasong tinik sa aking buhay. Inilipat ko ang aking paningin sa harap at ibinaba ang aking tingin sa aking mga kamay. Dahan-dahan kong pinindot ang switch ng bintana ng sasakyan. Unti-unting umangat ang makapal na salamin, tuluyang sinasara ang ingay ng nakaraan at ibinabaon sa limot ang mga taong minsang naging sanhi ng aking pagluha. Sumandal ako sa malambot na upuan. Tahimik ang loob ng sasakyan. At sa unang pagkakataon, matapos ang 18 taon, payapa ang aking puso. Ang mainit na hangin ng hapon ay banayad na umihip habang naglalakad ako sa isang makipot at lumang kalye sa Quiapo. Marami nang nagbago sa lugar na ito, pero ang maliit na tindahan ng sanglaan sa dulo ng kalye ay nananatiling nakatayo. Huminga ako ng malalim bago itinulak ang mabigat na pintong gawa sa salamin at kahoy. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto, hudyat ng aking pagpasok. Isang matandang inchik na may suot na makapal na salamin ang umangat ng tingin mula sa kanyang binabasang dyaryo. Kumunot ang noo niya, pilit na inaalala kung sino ako, lumapit ako sa counter. Walang pag-aalinlangan kong inilabas ang isang lumang papel na matagal ko nang itinago sa pinakaloob ng aking pitaka. Ang resibo ng pagsasangla. Gusto ko pong tubusin ang gamit na ito, mahinahon kong sabi. Inilalapag ang papel kasama ang isang makapal na sobrang naglalaman ng perang higit pa sa halagang hinihingi ng resibo. Kinuha ng matanda ang papel. Tiningnan niya ang petsa. 16 na taon na ang nakararaan. Napailing siya. Misis, matagal na itong rematado. Hindi na pwede, sagot niya sa barok na Tagalog. Ngunit hindi ako umatras. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Alam ko po na rematado na, pero alam ko rin na hindi ninyo ito ibinenta dahil hiniling ko noon na itago ninyo hanggang sa makabalik ako.
Nag-iwan ako ng malaking halaga bilang deposito noon. Iyan ang kabayaran para sa lahat ng interes sa loob ng 16 na taon. Kung hindi pa sapat, sabihin niyo lang. Natahimik ang matanda. Binuksan niya ang sobre at nakita ang laman. Bumuntong hininga siya, tumayo, at pumasok sa loob ng isang maliit na kwarto sa likuran ng counter. Nang bumalik siya, may hawak siyang isang maliit at kupas na pulang kahon. Dahan-dahan niya itong inilapag sa harap ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang kahon. Naroon pa rin ito. Ang gintong bracelet na may maliliit na perlas, ang kaisa-isang alahas na ipinamana sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Ito ang alahas na isinangla ko noong unang beses na bumagsak ang negosyo ni Adrian. Ang alahas na isinakripisyo ko para bayaran ang mga utang na hindi niya kayang harapin. Kinuha ko ang bracelet at maingat na isinuot sa aking pulso. Ang lamig ng ginto ay tila nagbigay ng panibagong init sa aking puso. Ito na ang huling piraso ng sarili ko na ibinabalik ko. Ang pagsusuot nito ay hindi lamang pagbawi ng isang gamit, kundi isang pormal na pagputol sa lahat ng sakripisyong walang saysay na ibinigay ko sa nakaraan. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bago kong bahay. Isang malawak at maaliwalas na tahanan na binili ko hindi para magyabang, kundi para bigyan ng ligtas na espasyo ang aking mga anak. Pagpasok ko sa dining room, nakahain na ang pagkain. Naghihintay sina Leo at ang kanyang nakababatang kapatid na si Mia. Umupo ako sa kabisera ng mesa. Walang boses ng biyanang nagrereklamo na matabang ang sabaw. Walang asawang nakatingin sa cellphone niya at hindi man lang nagpapasalamat sa inihandang pagkain. Walang hipag na nagpaparinig tungkol sa mga mamahaling gamit na gusto niyang ipabili. Tahimik, payapa, at higit sa lahat, totoo ang mga ngiting nakikita ko sa mukha ng aking mga anak. Ma, masarap ba? Tanong ni Mia habang sumusubo ng kanin. Ako ang naghiwa ng mga gulay para sa adobo. Ngumiti ako at tinikman ang niluto nila. Napakasarap, anak. Ito ang pinakamasarap na hapunan ko sa buong buhay ko. Nagkatinginan sina Leo at Mia at sabay na tumawa. Habang pinapanood ko silang kumain, hinaplos ko ang bracelet sa aking pulso. Tama ang naging desisyon ko. Hindi na kailangang magbuwis ng sariling kaligayahan para lang matawag na isang mabuting ina. Minsan, ang pagpili sa sarili ang pinakamagandang halimbawa na maipapakita mo sa iyong mga anak. Pagkatapos ng hapunan, pumasok ako sa aking kwarto. Sa ibabaw ng kama, nakalatag ang isang pormal na puting suit na isusuot ko kinabukasan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Bukas, hindi na ako magtatago. Bukas, malalaman ng buong mundo kung sino talaga si Marisa De Leon. Ang mga ilaw ng mga kamera ay siguradong sisilaw sa akin. Ngunit handa na akong humarap sa liwanag. Ang malaking bulwagan ng isang kilalang convention center sa Makati ay napupuno ng ingay mula sa mga mamamahayag, mga panauhing pandangal, at mga kilalang tao sa lipunan. Nakatayo ako sa likod ng entablado, nakatingin sa malaking screen kung saan nakasulat ang pangalan ng foundation na itinatag ko, ang De Leon Foundation for Women's Empowerment. Huminga ako ng malalim, inaayos ang kwelyo ng suot kong puting suit. Kumislap sa ilalim ng ilaw ang gintong bracelet na pamana ng aking ina na mahigpit na nakakapit sa aking pulso. Lumapit si Tito Rodrigo sa akin. May hawak na folder. Handa na po ba kayo, Madam Chairperson? Nakangiti niyang tanong. Tumango ako. Handang-handa na, Tito. Nang tawagin ang pangalan ko, dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado. Sumalubong sa akin ang walang patid na pagkislap ng mga kamera at masigabong palakpakan. Subalit ang mga mata ko ay hindi nakatuon sa mga sikat na tao sa unahan. Nakatuon ang paningin ko sa unang hilera kung saan nakaupo sina Leo at Mia. Pareho silang nakangiti at nakita ko ang pagtaas ng hinlalaki ni Leo bilang suporta. Lumapit ako sa mikropono. Tiningnan ko ang kabuuan ng bulwagan. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng 18 taon, nakilala ako bilang isang simpleng may bahay, ang asawang palaging nasa likuran, ang manugang na palaging nakayuko, ang babaeng walang sariling pangalan dahil nabubuhay siya sa ilalim ng anino ng kanyang pamilya. Natahimik ang buong bulwagan. Nakikinig sila sa bawat salitang binibitawan ko.
Itinuro sa akin noong bata pa ako na ang pagiging mabuting asawa ay nasusukat sa laki ng kaya mong isakripisyo. Pagpapatuloy ko, tinititigan ang mga matang nakatingin sa akin. Naayos lang mawalan ka ng pangarap, basta't natutupad ang pangarap ng taong mahal mo. Naayos lang masaktan ka, basta't buo ang pamilya. Naniwala ako doon, at halos patayin ako ng paniniwalang iyon. Tumigil ako sandali. Naalala ko ang gabi na pinalayas ako sa gitna ng ulan, ang pagtawa ni Selena, ang panlalait ni Bianca, at ang pagmamakaawa ni Adrian noong nawala na ang lahat sa kanya. Pero nagising ako, seryoso kong dugtong. Nalaman ko na ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng kabayaran gamit ang iyong dignidad. Ang pundasyong ito na itinatag natin ngayon ay hindi lamang para magbigay ng puhunan sa mga single mothers o sa mga asawang gustong bumalik sa pagtatrabaho. Ito ay isang paalala sa bawat babae na hindi masamang piliin ang sarili, na kaya mong tumayo ng mag-isa kahit sinabi ng mundo na wala kang kwenta kung wala ang lalaking sumisira sa iyo. Tiningnan ko ang aking mga anak. Higit sa lahat, gusto kong ituro sa mga susunod na henerasyon na ang isang pamilya ay hindi pinapanatiling buo sa pamamagitan ng pananahimik sa panloloko. Pinapanatili itong buo sa pamamagitan ng pagrespeto at katotohanan. Bumagsak ang isang nakakabinging palakpakan sa buong bulwagan. Nakita ko ang pagtayo ng maraming kababaihan sa madla. Ang ilan ay nagpupunas ng kanilang mga luha. Nakita ko si Leo na nakatayo, masiglang pumapalakpak habang inaalalayan ang nakababata niyang kapatid na si Mia na nakangiti ng napakalawak. Bumaba ako ng entablado at sinalubong nila ako ng mahigpit na yakap. "We are so proud of you, Ma," bulong ni Leo habang nakayakap sa akin. Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang babaeng nakatayo sa likod nila. Nakatayo ako sa tabi nila. Hindi na ako nagtatago at hindi na ako natatakot. Tumalikod kaming mag-iina at sabay-sabay na naglakad palabas ng bulwagan, handang harapin ang isang bagong umaga nang walang anumang bigat ng nakaraan. Bumagsak ang huling palakpak sa bulwagan, ngunit ang ngiti ni Marisa at ang higpit ng yakap ng kanyang mga anak ay nag-iwan ng init na hindi madaling maglaho sa hangin. Mga mahal kong tagapakinig, nandito na tayo sa dulo ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa paglalakbay na ito ni Marisa. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang mapaluha, lalo na sa eksena kung saan inabot ni Leo, ang kanyang anak, ang isang USB flash drive. Nakakadurog ng puso isipin na minsan, sa kagustuhan nating mga ina na protektahan ang ating mga anak sa pamamagitan ng pananahimik at pagtitiis, hindi natin namamalayan na mas nasusugatan natin sila. Nakikita nila ang lahat. Nararamdaman nila ang sakit natin. Kung may isang bagay man na nagbigay sa akin ng malalim na refleksyon mula sa kwentong ito ay ang kwento sa likod ng singsing na isinangla. Naalala niyo ba noong isinangla ni Marisa ang singsing na pamana ng kanyang ina para lang isalba ang negosyo ni Adrian? Sa totoong buhay, marami sa atin ang ganito. Hindi man literal na singsing, pero isinasangla natin ang ating mga pangarap, ang ating kalayaan, at ang ating sariling pagpapahalaga para lang mabuo ang pangarap ng taong mahal natin. Ang aral dito ay huwag nating kalimutang magtira para sa sarili. Hindi masamang maging mapagmahal na asawa, pero ang tunay na pag-ibig ay hindi hihingin na ubusin mo ang iyong sarili hanggang sa wala nang matira. Minsan, ang pagbangon ay nagsisimula sa araw na magdesisyon kang tubusin muli ang singsing ng iyong pagkatao. Kayo ba? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig? Marahil nagluluto sa kusina, nagmamaneho pa uwi, or nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho. Ano ang tumakbo sa isip niyo habang nakikinig? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Marisa, kaya mo rin bang talikuran ang lalaking minahal mo ng 18 taon nang walang pagmamakaawa? I-comment nyo naman sa ibaba. Gusto kong basahin ang mga kwento at saloobin ninyo dahil nandito ako, nakikinig sa inyo. At kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pa tayong ma-inspire na kababaihan. Hangad ko ang inyong kapayapaan ng isip. Naway magkaroon kayo ng tapang na mamuhay
ng may dignidad at pumili para sa inyong sariling kaligayahan. Pamagat ng kwento, ang singsing ng pagbangon, ang lihim na yaman ng asawang inaping, akala nila'y walang kwenta. Ang kwentong ito ay isinulat at kumuha ng inspirasyon mula sa mga totoong kwento ng buhay sa labas. Inihahandog sa lahat ng mga nakaranas at patuloy na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwento ay isinulat bilang piksyon at hindi naglalayong manira o umatake ng sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.